Sa matinding init ng Portugal, nagsimula ang aming paglalakbay papunta sa matataas na bundok ng Douro Valley. Sa gitna ng mga ubasan at likulikong kalsada sa probinsya, may lumang abandonadong kinta na sabi ng mga lokal ay dapat naming makita. Itinayo ang asyendang ito noong panahon ng malaking pag-unlad ng alak sa rehiyon ng Douro noong ika-19 na siglo, isang panahon kung kailan mabilis na lumalawak ang mga ubasan ng Portugal at nagsimulang magpatayo ng malalaking hasyenda sa probinsya ang mga mayayamang may-ari ng lupa tulad nito. Ang mga kwintang ito ay hindi lang tahanan kundi puso ng agrikultura. Dito ginagawa, iniimbak at ipinapadala ang alak sa pamamagitan ng Ilog Douro papuntang iba't ibang panig ng mundo. Sa paglipas ng mga dekada, maraming henerasyon ng mga tao ang nanirahan sa loob ng mga pader na ito. Ang bahay na ito ay nasaksihan ng pagdaan ng mga manunulat at palaisip na naghahanap ng katahimikan. Ngunit ang huling nanirahan dito ay namuhay ng kakaiba. Isa siyang pari na namuhay sa ilalim ng panata ng kapayakan at debosyon. Ginugol niya ang mga huling taon ng buhay dito, halos nag-iisa, walang pamilya at tagapagmana ng ari-arian. Sinasabing nanatili siya sa bahay ng ilang dekada, tahimik na namumuhay sa gitna ng mga ubasan at bundok. Hindi siya pinayagang magkaanak, kaya naiwan ng bahay matapos siyang mamatay hanggang sa araw na dumating kami para idokumento ito. May magandang balita, nabenta na kamakailan ng ari-arian at may plano ng ibalik sa ayos ang kwinta at gawing marangyang rural na pahingahan. Matapos ang mga taon ng pananahimik, posibleng bumalik ang sigla sa kahangahangang lugar na ito. Kamusta sa lahat? Welcome muli sa Bros of DK. Pakiramdam namin ay para mamamatay kami ngayon. Oo nga, Kaya nakatanggap kami ng tip mula sa isang kaibigan. Mayroon daw abandonadong sakahan o palasyo sa tuktok ng bundok na ito, pero literal na nasa tuktok talaga ng bundok. At kami ay, nagdesisyon kami sa kung anong dahilan na gusto naming akyatin ito sa gitna ng araw sa tag-init dito sa Portugal kung saan parang 30 degrees. 30 hanggang 40 degrees ay talagang nakakabaliw. Oo, sinusubukan naming makahanap ng paraan paakyat doon. Tingnan kung mahahanap namin ito. Tingnan namin kung mahahanap ito. Oo, may nakita akong larawan mula sa loob at maganda ang itsura nito. Yun ba yung sala, tama? Yun ang sala at pag nakita mo, magugulat ka. Subukan muna nating umakyat doon nang hindi namamatay. Sa tingin ko, nasa tuktok na tayo ng bundok at may naaninag akong hugis na parang bahay doon. Hindi namin ito madalas gawin. Karaniwan, alam na namin kung ano ang madadatnan namin. Pero minsan, masaya rin ang mga misteryo. At pagpasok ng walang alam, tapos biglang magsisimula at dadaling kayong lahat sa isang uri ng investigasyon. Gusto ko rin yon. Tingnan mo ang magagandang bulaklak dito. Wow! Parang may nag-aalaga pa rin dito, lalo na sa mga bukirin, hindi sa bahay. Ayun, nandiyan na. May mga napakatandang gusali dito. Mukhang isang kamalig. Oo, talagang ganun na. Oo, makikita mong matagal na itong pinabayaan. Gusto ko yung typical na kulay na yan. Oh, yung mainit-init na dilaw na kulay. Napakaganda. May bathtub pa dito sa labas na nakatayo. Papunta ito sa parang bakuran sa loob. Sa tingin ko. Gusto mo bang subukan? Oo, susubukan ko. Bibigyan kita ng espasyo. Ay, naipit ako. Pwede ka nang dumaan. oo. Hay, grabe. Tingnan mo ang pagkasira. Grabe, gumagana pa ang fountain. Ah, nakita mo na yon? Grabe yon. Paano gumagana yon? Wala akong alam. Mukhang matagal nang iniwan ang lugar na to. Malamang natural na tubig yan kung gumagana pa. Isang bukal o kung anuman. Oh, parang ganun nga. Oh, Nandito na tayo sa patio. Oh, doon, nakikita ko ng bukas ang pinto. Tingnan natin kung ito nga. Oh, huwag na lang.
Seems close to. Wow, nagkakahiwa-hiwalay na ito. Oh, bukas ito. Tingnan mo ito. Tuloy kayo sa loob, lahat. Ang mga ganitong ari-arian ay dinisenyo para maging halos ganap na may sariling pinagkukunan ng pangangailangan. Ang pangunahing bahay ang nagsilbing puso ng ari-arian na nakatanaw sa nakapaligid na lupain kung saan itinatanim ang mga ubas at iba pang pananim. May ilang estrukturang pang-agrikultura rito na sumuporta sa buhay dito sa loob ng maraming henerasyon. Mayroong kamalig na ginagamit para sa pag-iimbak ng ani, isang tradisyonal na giikan kung saan ginigiik ng mga magsasakang butil at maging isang maliit na pribadong kapilya. Sa maraming pamilyang nakatira sa kanayunan ng Portugal, mahalaga ang pananampalataya sa araw-araw at karaniwan na ring may sariling lugar ng pagsamba ang mga lupaing ito. Ang ari-arian ay mahigit 7 acre ng lupa na dating sumuporta sa pagsasaka at buhay pamilya. Sige, nasa loob na tayo mga kaibigan at sobrang excited akong ipasyal kayo dito at ipakita kung ano ang naiwan dito sa loob. Mukhang maraming gamit na naalis dito, pero tingin ko may ilang pa ring bagay na interesante. Pumasok tayo sa magandang kwarto. Oh. At hindi ko pa na ipapakita. Pero ituturo ko itong kisame. O, eksakto yung mga typical na kisaming Portuges. Diyos ko, May mga kaibigan tayo. ang daming paniki ngayon. Wow, may 4 na paniki doon. Oo, sa tingin ko, at may mga lumilipad na rin ako nakikita. Kailangan nating mag-ingat. Palagi tayong napapadpad sa liblib na lugar dito sa Portugal at may mga paniki pa. Ano ang silid na ito? Kainan ba ito? Sa tingin ko, Oo. isa ito sa mga kainan. At tinitingnan ko na ang layunin ng palasyong ito o bahay bukid at sa tingin ko ay siguradong napakayaman nito. Maaaring mga maharlika pa ang tumira dito. Oo, posible o mayaman nagtatrabaho sa ubasan, mga ganon. Sigurado. Wow, ang ganda! Dito sa tabi natin, meron tayong kamangha-mangha. Nandito pa ang mukha ng malaking nakatayong orasan. Hindi ko alam ang tatak nito ha. Portuges ba ito? Baka Italiano kung ano pa. Maganda pa rin ang piraso. Mabuti na lang, sa ibaba lang nasira ang mukha ng orasan. At ito ay, oo, napakagandang silid kainan. Malamang minsan ay magiging medyo walang laman dito kasi tiyak inalis na nila lahat ng personal na gamit. Susubukan namin maghanap, malamang may makita kami. Natutuwa ako kapag nakikita kong inaalis ng mga tao ang kanilang gamit dahil kahit paano na ililigtas ang mga alaala. Medyo nakakalungkot para sa amin na hindi talaga namin mabuo ang buong kwento. Pero kitang-kita naman namin ang mga bagay na naiiwan. May nakita akong personal na gamit sa sulok. Pumasok tayo sa isang espesyal na kwarto. Gustong-gusto ko ito. Punong-puno talaga. Ibig kong sabihin, medyo magulo ang kwarto. Pero gusto ko itong wallpaper na ito. Iba ito sa karaniwan nating nakikita. May disenyong bulaklak ang wallpaper at maganda rin ang kisame sa kwartong ito. Oh, isang eskudo. Mayroong eskudo? Kaya malamang. Maharlika? Mga maharlika, Siguradong sigurado. naisip ko na yon bago pa ako pumasok dito. Oh, talaga? Akala ko hindi naman mukhang malangya ang labas. Parang mga mararanyang lugar sa Portugal. Simple sa labas, pero pagpasok mo, makikita mo ang magagandang palamuti at kisame. Talagang mapapansin mo ang buhay ng mga taong ito. Mukha itong maliit. Sofa, sabihin na natin. Parang isang silib panooran ng TV. Oo, tama. Gusto ko itong kalan dito. Nakita mo na ba ito? Oo, ang cute niya talaga. Ang lit niya parang kalan mula sa bahay ng mangkukulam. Oo, hindi pa ako nakakita ng ganito kaliit. Isang cute na kalan. Ilang piraso ng kahoy na sinusunog doon at mga hindi magkatugmang kasangkapan dito sa kwarto. Isang bagong sofa nakadikit sa mga tiles dun sa likod. Gusto ko ang mga tiles. Wow! Ano ang meron ka? Isang arawan? An old lady. Looks lovely. Mas marami pang palamuti?
Madalas mong makita ang mga ganitong porselana sa lumang bahay, lalo na sa Portugal. Ito ay larawan ng marahil mga miyembro ng pamilya, isang lalaki at isang babae na maaring nanirahan dito. Hindi pa tayo sigurado dahil wala pa tayong nakikitang pangalan o palatandaan. Pero malamang, Malamang, oo. Oh, isang likang sining sa payder. Tingnan mo yan, siguradong hindi yan Portugal. hindi, siguradong hindi. Mas mukhang bahay na may estilong Swiss o Italiano. Magagandang likang sining sa dingding mga bulaklak. Portuges ang mga ito ay Oh, alam mo na. Obidos. Obidos. Tama. Tama. Ito ay isang bayan sa Portugal, isang pinatibay na bayan ng Portugal, isang napakatandang bayan noong panahon ng medieval. At napakalinaw na yon ang bayang yon. Dahil wala nang ibang bayan na katulad yon sa Portugal. Napakaganda. Hindi, napaka-espesyal talaga. Parang lahat ng mga puting bahay ay magkakasama sa isang uri ng medieval na kuta. Medieval na kuta. Oo, kung mapunta ka sa Portugal, bisitahin mo ang Obados. Tingnan natin kung anong meron sa kwartong ito. Isang painting, isang napakakaraniwang painting. Makikita mo ang isang lalaki at isang babae na nakahiga sa dayame. Sa totoo lang gusto ko ito. Gusto ko rin ang mga stroke at lahat ng detalye. Napakaganda ng pagkakagawa. Mukha itong gawa ni Van Gogh. Wow! Batang lalaking tumutugtog ng plauta para sa mga ibon. At ito, nakasulat ang M. Costa at tunay na obra ito. M. Costa. Sige, tandaan natin ang pangalang M. Costa. Costa. Baka bumalik yan mamaya sa bahay. May dalawa pang gawang kamay na painting. Daya ng nakikita mo, walang pangalan ang isang ito. Pero mukhang gawa rin ito ng isang tao dito sa bahay at espesyal din talaga yan. Wow! Oh, gusto ko talaga to. Talagang may magandang panlasa. Halos kamukha na nito si Bob Ross. Wow, tingnan mo ang siminiya na ito. Ang laki talaga. Nakita rin natin ito mula sa labas. Ngayon ko lang ito nakikita. Oo, isa ito sa pinakamalalaki na nakita ko. Gusto ko yan. Puro dilaw din ito, pati sa loob. Sinasakop nito ang buong kusina. Parang ang buong kusina ay nasa loob ng chimenea na ito. Kaya lahat ng usok ay umaakyat at lumalabas ng bahay sa ganung paraan. Portugal lang meron yan. Napaka-espesyal talaga. Oh, yung malalaking chimenea. Parang tapestry. Tapestry talaga. Huling hapunan. Bago yan, bago yan. Malaki talaga, sa totoo lang. At makikita mo rin doon na nagkakabitak-bitak ng bahay, may mga bitak na lumalabas. Pinapakita ko dito kasi halos matumba na ang chimenea sa side na to. Ay naku, nakakalungkot naman yan. Talagang nakakalungkot yan. Anong meron tayo dito? Ang lutuan ng tinapay? Dito inihuhurno ang tinapay at may bukas na po yan dito, tama? Tapos nagsasabit ng mga kaldero rito sa ibaba, tama? Oh, isa pang kusina at gamit. Malalaking kaldero, maiisip mo, parang nagluluto ng sopas. Makikita mo ang isang babaeng Portuges na nakatayo dito at gumagawa ng sopas. Yan ang naiisip ko kapag nakakakita ako ng ganitong lugar. At nakita mo ba ang sistema ng mga chimenea dito? Mga nakatagilid lang na tile. Kaya malamang ginawa nila ito pagkatapos at parang tinaas lang nila at gumawa ng pansamantalang chimenea doon sa taas. Gusto kong makita yon. Napaka-tradisyonal, napakaganda. Sige, Sandali, pwede ba kitang pakitaan ng isang bagay sa kabilang kwarto? Nandito ito sa ibaba. minsan nakakalimut ako ng mga bagay. Oh! Ito ang makinang panahin na ipinapakita ko dahil maraming gustong-gusto nito sa mga komento. Hunt and nail, head and nail. Wala pa akong nakikitang ganyang brand nun. Hindi rin at marami na tayong nakita. Head and nail. Hindi ko nga alam kung saang bansa ito galing. Hindi. Parang Aleman ang tunog nito. Oh, medyo. Oh, Wala akong ideya. Isa na namang larawan ng huling hapunan, maganda naman. Sige, tingnan natin ang kabilang bahagi ng bahay. Excited akong matutunan ang tungkol sa mga nanirahan dito. Medyo interesado ako sa maliit na kabinet na ito. Oh! Isa yung butas na daanan ng pagkain. Ha?
Ay wow! Dito pala ang daan pabalik sa dining room na galing nating kanina. Kaya dito, dadaan dito ang mga taga-silbi at ipapasa ang pagkain papunta ron. Malamang. Oh. Ibig kong sabihin, pwede ka namang umikot lang. Baka ayaw lang talaga nilang makita sila. Oo. Malamang na. Parang ugaling maharlika siguro, gusto nilang mahiwalay sa mga katulong nila. Para mahivale. Medyo kakaiba, pero oo, Sobrang kakaiba talaga. maraming relihiyosong gamit dito. Ay, naku. Ay, Ito ang Porto. Ay, yun ba ang Pont Luis nung ginagawa pa? Oo, tama. Iyan ay isang typical na tulay mula sa Portugal, Point de Luis. Makikita mo dito na ginagawa nila ang itaas nito. Nga pala, isang nakakatuwang katotohanan tungkol sa tulay na ito ay ang arkitekto nito. Alam mo ba kung sino ang arkitekto? hindi. Si Eiffel. Mula kay Eiffel, mula sa Eiffel Tower. Oo, di ko alam ang unang pangalan. Pero hindi. Ilalagay natin ngayon ang kuha sa Pont Luis sa video. Isa itong magandang tulay. Gustong gusto ko ito, katangian ito ng Porto. Nakatagilid talaga ang pasilyong ito. Oh, wow. Naguguho na ito. Di ko alam kung nakikita mo. Teka. Nakikita mo ba yan sa kamera? Oh, dito makikita mo na sobrang tabingi ng mesa. Halos 45 degree na ang pagkakatabingin nito. Oh, grabe talagang anggulo nito. Mag-ingat tayo, malapit nang bumagsak ang bahay na ito at halos di na maibalik sa dati. Dapat din tayong pumunta mamaya sa silong. Sa tingin ko, wow, may napakakitid na hagdanan dito papunta sa silong. Willy yan. Gusto mo bang makita ito ngayon? Oo, interesado ako. Oo, tara, tingnan natin doon. Karaniwan, alam na natin ang ilang bagay bago pa man, hindi na ito interesante. May mga pasilyo sa ibaba pero hindi talaga mukhang basement. Ibig kong sabihin, mukha rin pala. Oo, at dito, kitang-kita mo talaga ang pagkabulok. Tignan mo to, talagang nabubulok na. Akala ko may wine cellar dito pero puro baul at iba-iba lang nakita ko. Sa tingin mo ba ito ang mga silid ng mga katulong? Parang mga silid ng mga katulong sa baba? Oo, posible nga. Bakit hindi? Siguradong imbakan ito. Malamang para sa pagkain o pampalasa. Wala masyadong laman dito sa silong. Wala. May pintuan sa likod pero parang nakakandado. O, tingnan mo yan. Meron ulit tayong makinang panahi dito. Wala akong agad na nakikitang tatak o kahit ano dito. Maaring pareho lang din ng tatak ito. Hindi ko alam. Itaas natin ito. Hindi. Singer ba ito? Oh, Siyempre. Singer Manufacturing Company, gawang Amerikano, magandang makinang panahi. Karaniwan lang ang mga ito, lagi nating nakikita saan man. Siyam sa 10 pagkakataon. Tingnan mo ang kwarto na ito. Wow, maayos pa talaga ang pagkakalatag ng kama. Gusto ko ito. Pakiramdam ko buo pa talaga ito. oh, At mula sa isang taong relihiyoso. Makikita mo sa quote ang pagiging relihiyoso ng tao sa dami ng relihiyosong gamit. At sa ganitong kama, Ibig kong sabihin, hindi ko malamang dahilan para may relihiyosong dating ito. oo, tila kinakatawan nito ang simbahan o iba pa. Oh, yun din ang naisip ko. Ang weird talaga. Oo, parang kakaiba talaga ang estilo nito. Oh, at itong mga parang door sa gilid, talagang Oo, parang simbahan ang dati ng mga toreng yan. tama, exacto. Dahil sa magandang quote na parang balabal ng pare, pakiramdam ko ang natulog dito ay isang taong may papel sa relihiyon o may kinalaman doon. oh, Malamang. Tingnan mo ang mga gamit panrelihiyon sa pader. Wow! At itong batang ito dito sa pader. Hindi mukhang pintang kamay, pero ito. hindi. Tulad ng sinabi namin dati, malamang lahat ay kinuha na. Sige. Maaring may laman ng maleta. Pero malamang wala. O wallpaper, mga sample ng wallpaper, yan ang lagi natin nakikita sa mga ganitong lugar. Mas maraming wallpaper sample dito sa taas. O, natatakpan ito ng parang, Oh, yuck. gusto ko itong hallway na to, dinadala ka nito sa bawat kwarto ng bahay na ito. O Lisbon. At ito ang Lisbon, bago ang lindol, at itong bahagi na ito, Tredepa
ay mas malaki noon. Sa hindi nakakaalam, ang Lisbon ay tinamaan ng malakas na lindol. Ang Lisbon, kabisera ng Portugal, ay tinamaan ng malakas na lindol. Anong taon yon? 1755. Oo, isa sa pinakamalalaking lindol sa mundo ay talagang sobrang tindi. Noong umaga ng Nobyembre 1, 1755, isang malakas na lindol ang yumanig sa Lisbon. Malakas ang pagyanig kaya nasira agad ang malaking bahagi ng lungsod. Ngunit hindi pa rin natapos ang sakuna. Nagkaroon ng sunog sa mga guho at di nagtagal, isang dambuhalang tsunami ang rumaga sa paakyat sa ilog at nilamon ang natitirang bahagi ng kabisera. Tinataya nga sa 40 hanggang 50,000 tao ang nawala ng buhay. Nayanik ng lindol ang Europa. Pinagdebatehan ng mga pilosopo ang kahulugan at sinimulang pag-aralan ng mga siyentipiko ang mga lindol sa bagong paraan. At ang Portugal mismo ay nagbago ng tuluyan. Kinailangang muling itayo ng Lisbon ang halos lahat, kaya naging isa ito sa unang halimbawa ng modernong pagpaplanong panglungsod na matibay laban sa lindol. Kahit malayo sa kabisera, kumalat sa bansa ang kwento ng sakuna at makalipas ang ilang siglo, may paalala pa rin ang araw na yon sa mga di inaasaang lugar tulad ng abandonadong lupain na ito. Sinira nito ang maraming bahagi ng lungsod. May isa pang pinta sa pader, ilang pato at mapayapang tanawin dito. Wow, ang ganda rin ng kwarto na ito. Tingnan mo yung tokador sa likod at lahat ng nandyan. At yung mga karaniwang aparador na napakataas, Malalaking aparador na gawa sa oak na kahoy, syempre wala na ring laman ng mga yon. pero ito sobrang laki talaga. Wow! Hindi pa naayos ang kama sa gitna ng kwarto. Sa tingin ko, malamang malaking pamilya ang dating nakatira rito. Oo, malaki ito. At dati, sabay na nakatira rito ang mga tao. Ngayon, lumilipat na sa syudad ang mga anak. Kaya naman. At saka, isang bagay na maari nating ipagpalagay kung ang huling tao ay isang pare. Hindi ka maaring magkaanak. At doon na natatapos ang pamilya. Mahirap magkaanak dito, lalo na kung pari ka. Ibig kong sabihin, sa Europa man lang, hindi legal para sa isang pare na magpakasal at magkaanak. Kaya kung siya na ang huling tao ng pamilya, dun na lang talaga. Mukhang ganun na nga. Baka nga, oo, konti lang laman ng kwarto, sofa lang sa sulok. Naglalaglagan ng buong plaster. Oo nga, kita mo sa kisame. Nakakalungkot naman yan. Talagang umuulan na sa loob dito. Oo, sigurado. Unti-unti nang bumabagsak ang lugar na to. Pakiramdam ko tuwing naglalakad ako dito. Parang nagbabalance ako sa surfboard. O parang nasa barko kang naglalayag sa dagat. Ito pa rin ay isang napakalinis kumbaga kwarto, parang tinutulak ko pa nga ang ilang piraso ng kisame. Kaya dapat nating gamitin ng maingat ang salitang pristine sa bahay na ito. Pero iba ang kwarto na ito, mas malaki ito kaysa sa isa. Oo, yan ang gusto kong sabihin. Ito ay... Yeah. Nararamdaman ko ang sahig na parang, gumagalaw ito. Di ba? siguradong naramdaman ko talagang tumatalbog itong aparador. Narinig mo ba? Oo. Pakiusap, mag-ingat ka dito. Kapag natawa ako, aalog ang aparador. Mukhang ito ang pangunahing kwarto ng bahay at posibleng ito rin ang huling nagamit. Makikita mo, magulo pa ang kama at nandoon pa ang mga unan sa dulo. Napakasimple ng kama. Tama, hindi tulad ng iba na napakaganda, ito ay isang napakasimpleng kwarto. May mesa pa nga. Ano nakikita mo? Hindi, tinitingnan ko lang ang mga upuan. Oo, espesyal sila. Ang ganda talaga ng isa na yon. Oh, grabe. Magagandang typical na Portuguese na upuan. Oh, may mesa kami sa gitna ng kwarto. Wow, may mga kakaibang gamit sa mesa. Mukhang may mga hayop na nag-ukit doon o parang may mga anay na gumawa nun. Pero mukhang kakaibang libro ito. Mukhang isinulat din ito ng kamay o kung anuman. Sino ang gumawa nito? Yung aso o yung babae na nakabasag ng paso? Sasabihin ko yung babae. Mukha ring may kasalanan yung aso. Simulan ang botohan. Sino ang may sala? Sabihin sa comment section, ang ganda pa rin. Oh,
Wow! Kailangan natin mag-ingat dito. Sige! Hindi ako magsisinungaling, pero nakakatakot talaga ang kwarto na yon. Dito, may painting tayo. Na may pirma rin mula noong 1916 sa tingin ko. Pero hindi pareho. Hindi ang amposta ang tawag sa umaga, ang aso nagigising ang babae. Meron pa tayong isang modernong kwarto dito. Pwede mo ring silipin, sobrang moderno, halos pangit na. Oo, kwarto ito ng mga bata. Pero maganda ang kisame. Maganda ang kisame. Wow, may mga ukit pa at lahat ng nandyan. Mas marami pang mga painting dito sa mga pader. 1985. 1985. Wala akong ideya kung kailan iniwan ang lugar na ito. Tinitingnan muna natin ang mga petsa bago magpatuloy. Gusto ko rin itong ipakita ng mabilis. Oo, sige. Talagang namamahana ako sa nakikita ko dito. Ito ay isang napakagandang bulwagang pasukan ng bahay. Tingnan mo yan. Grabe. May estandeng sabitan pa dito. May leatherwork dito at napakalinis ng lahat. At ginawa kong maganda ang mga hallway na ito dahil sa mga tao. Nagimbita sila ng bisita at ito agad ang makikita. Dito pa nga sila pinauupo sa magandang upuan. Grabe yon. Oo, sa tingin ko, ito na yata ang isa sa pinakamagagandang upuan na nakita ko. Nakakakit talagang gawa sa balat. Kompleto na, may gawa sa balat, may husay sa paggawa. Dito, Nandito ang eskudo. mga eskudo ng pamilya na may kabalyero sa taas nito. Wow. Napakagandang piraso niyan. Gusto ko niyan sa hallway ko. Gusto ko niyan. Wow! Gusto ko lang subukan ang kalidad ng upuan. Ayos naman, hindi masama. Noon, ito na ang pinakamaganda. Uupo ka rito, pagsisilbihan ka ng katulong ng isang tasa ng kape at maghihintay sa may-ari ng lugar. Hoe heb je? Sino ang nandito ngayon? Luisang. Gil Linen, hindi ko alam, baka hindi siya Portuges. Wow. Ibig kong sabihin, ang bigote niya ay mukhang Portuges talaga, pero baka hindi siya. Mukhang ito ang harapang pasukan. O, sigurado, ako? Tingnan mo yung mga stained glass na bintana, tapos pwede mong tingnan kung sino ang nasa pintuan. Oo, ang ganda niyan. Wow, may isa pa tayong kwarto dito at tingnan ko kung mabubuksan ko ito. Espesyal din ito. Ay, grabe. Yan ba ay duyang kuna? Ayos yan. Tingnan mo yan. Ang ganda at bagay pa sa kama. Napakakaraniwan nito. Pero nakita mo ba to? Yung mga bata, parang baliw na kinakamot yung headboard o kung ano man. Na parang pati yung palayaw, O parang yung exorcisto kung ano man. kinamot talaga ng bata ang headboard ng kuna nila. At may mga kama sa loob. Wow. Kailangan ko mag-ingat at yung aparador dito o hindi naman talaga aparador. Built-in ang kabinet na yan. Tingnan mo. Gusto ko yung itaas na bahagi nito. At siguro wala namang laman. Oo, pero ang ganda talaga. Sobrang ganda. Gusto ko na parang bahagi na ng bahay ang mga kasangkapang ito. Pwede ka bang tumahimik saglit? Nagtatangkang kaming mag-shoot ng video dito, pakiusap lang. At pagkatapos, pwede mo bang ituro itong napaka-Portuges na katangian? Oo, karaniwan sa mga bahay na ito ang built-in na bangko sa bintana. Pwede kang umupo rito, magbasa ng libro, ganyan din ang gagawin ko. Pahingahan lang ito, ang ganda. Gustong gusto ko yon. Sa bahay na ito, may mga ukit sa itaas na mukhang medieval na sabitan ng kurtina. May ilang bulaklak na nakatayo doon. Siguradong peke. Oo, matagal nang inabandona ang lugar na to. Hindi bababa sa 10 o 20 taon na. Masyadong matagal na. May ilang palamuti pa sa ibabaw, pati tokador. Wow! Gusto ko ito.
Sa tingin ko, malapit na tayo sa pangunahing bahagi ng bahay na ito. At heto pa ang isa pang maliit at simpleng kwarto pero ang ganda ng kama. Gustong gusto ko yung ukit sa itaas. May mga kama dito. At napakaganda rin ng kisame na ito. Oo, talagang espesyal ito. Wow! Grabe. Nakita mo ba kung gaano karaming paniki ang nasa kisame na to? Baka di mo makita sa camera kasi itim lang. Ay, lilipat silang lahat! Lilipat silang lahat! Tara! Labas na tayo dito! Tara na, Sige, hayaan lang natin siya. ito na yon. Oh. Handa ka na ba? Maligayang pagdating sa lahat. Sa Silit Kainan. Mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan ko. Grabe ang tindi nito. Grabe ang laki ng kwartong ito. Grabe! Wala akong masabi. Hindi, grabe yon. Tingnan mo ang kisame, tingnan mo. May dalawang parang eskudo ng pamilya na ipininta sa kisame. Kita mo, may dugong bughaw na tumira sa bahay na to. Maganda na naman ang kisame, syempre. At may kanal sa ilalim nito. Wow, may parang frame ng larawan pa dito. Oh. Isang burdadong frame ng larawan, pati itong batang lalaki. Wow! Pagkatapos, may maliit na hapagkainan sa gitna ng kwarto. Sa totoo, baka hindi ito kainan, kundi parang lugar ng pagpupulong. Maaaring ganon dahil yung kabilang kwarto ang posibleng kainan talaga. Tingnan mo itong mga upuan. Kakaiba sila, may kurba pa, at pati ang upholstery nito ay kurbado. Wow, tingnan mo ang mga paa. Pwede bang itaas pa konti? Oo, pwede ba? Ito ay isang obra maestra. May mga cushion pa sila at lahat. Kaya talagang kakaibang mga upuan. Tara, ikutin pa natin ang kwarto. Tingnan mo yung sahig doon. Oh, heto, Rosario. At napakalaki pa niyan. Iyan ay siguradong bagay na pag-aari ng isang pari. Sa tingin ko, palamuti lang yan. Pero wow, espesyal talaga sila. Bawat piraso ay magandang pagkakaukit. Isa ito sa mga pinakan at preserba naming nakita. Oh, totoo yan. Ilagay mo sila dito sa mesa. Ang mga rosaryo at pati na rin ang mga pader ay espesyal. Tingnan mo ang mga tiles dito sa mga pader. Wow! Lalaking nasa larawan sa pader, marahil isa sa mga dating may-ari. Tingnan mo yan. Lahat ng mga tiles, pati na rin ang mga upuang nakapaligid. Malaking fireplace dito sa gitna ng Talagang malaki yan. nakakalungkot, nagkakabiyak na rin dun sa baba, nagkakabagsak na. Nakakita ako ng mga talagang magagandang kurtina sa buong bahay na ito. Parang hindi ito bagay sa kwartong ito. Oh. Bakit nandito ito? Mukha itong parte ng bangko. Oh, may mga modernong gamit dito sa bahay na hindi bagay. Oh! Ay, ang astig nito. Larawan ng mga obispo, pari, pastor, ewan ko. Importante yung nasa gitna, siya ang nasa trono. Yung bigatin. Pakiramdam niya lang na importante siya. Oh, tinakpan ng mga laryo. Bakit tinakpan ng mga laryo? Oh. Ang labo nun. Ay, itong kabinet ay sira na rin. Tingnan mo ang ganda nito. Wala na talagang laman dyan, gaya ng inaasahan natin. Kinuha na talaga lahat. May ilang relihiyosong larawan. Sa tingin ko ito ay parang panulat, takure o iba pa. Ash? Oh, hindi ko alam. O may almires at pistilo, dati itong ginagamit. Wow. May ilang magandang porselana. Ano to dito sa ibaba? Nakita mo na ba yon? Hindi nga. Isa itong kapilya. Wow, hindi pa ako nakakita ng ganyan. Ano? May kapilya talaga na nakakonekta sa dining room. Wow, mag-ingat ka. Natanggan na itong bahagi na to. Nakikita mo ba dito? At parang delikado at hindi matibay ito. Diyos ko, ang ganda niyan.
Wow! Oo, sigurado akong bahay to ng mga maharlika. Sigurado kami, pero di namin nakita ang mga krus sa labas. Hindi, pero baka nasa harap. Hindi pa natin nakikita ang harap. Oo nga, tama. Ito ang harap ng bahay at pumasok tayo mula sa likod ng bahay. Kaya baka itong gusali dito ay ang kapilya. Ang ganda naman yan. Pwede kang maglakad direkta sa kapilya mula sa bahay mo. At napakalinis pa rin. Nandun pa rin lahat, pati mga rebulto at lahat ng bagay. Grabe, Isa lang ang pasukan, tama ba? oo, parang tinakpan ng tabla. Oo. At ayoko ring bumaba dito. Sa tingin ko, masyadong delikado. Pero sa totoo, wala rin namang makikita dito. Talagang maganda. Hindi ko inaasahan yan. Tingnan natin kung may iba pa. Heto, mas marami pang kapa ng pare gaya ng nakikita ninyo. Oo, at marami sila. Kaya oo, masasabi nating ang huling may-ari ng lugar ay malamang isang pari o relihiyoso. Baka wala na rin siyang mga anak, wala nang magmamana ng lugar na ito. Oh, may iba pa. Sigurado akong may tagapag-alaga pa rin ng lugar na ito. Oh, maaari. Dahil maganda pa ang mga bukirin. Pero minsan ang nangyayari, binibenta mo lang ang mga bukirin at hindi ang bahay. Oo, sa tingin ko ganun nga. Hindi ko pa naisip yon sa ganung paraan pero oo, parang napaka-logical niyan kasi wala naman silang kinalaman sa bahay. Ay, grabe. Oo, tinitingnan ko yon. Hindi. Sa likod mo. Ang piraso ng salamin. Ang salamin na ito siguro ang pinakamagandang salamin na nakita ko kailanman. Wow. May upholstery pa sa loob ng mga ukit ng salamin na ito. Ang astig talaga. May eskudo at lahat ng mga detalyeng ito. Ito yung dating piraso doon. Ah, tama. Nakita nilang nahulog ito. Tapos itinabi ko para baka isang araw ay maayos ko. Ang mga kasangkapan sa loob. Ang bahay na ito ay naiiba sa lahat ng nakita ko. Gusto ko talaga. Oo, itong bangko, hindi pa natin napag-uusapan. Ito ay parang mga typical na bangko sa Portugal kung saan ang mga upuan ay parang kasama na dito. At dito mo lang makikita ang mga ganitong klase sa Portugal. Lahat ng kasangkapan ay magkakatugma at ang ganda tingnan ng maraming coat na nakapatong dito. Makikita mo rito ang upholstery at lahat ng gamit at siguradong lumang-luma na ang bahay na ito. Malamang daan-daang taon na. Sigurado. Oo, kasi ito ang lumang eskudo. At hindi ang bago. Kaya siguradong napakatanda na nito. Oh, henerasyon at henerasyon ng mga tao. Nakakabaliw isipin. Mula dito, pwede tayong pumasok sa bakuran at makikita mo ang mga bagong bintana na nilagay nila dati. Siguro kaya nila tinakang ayusin o i-renovate ang lugar, pero di naman nila natapos. Wow! Nandito na tayo sa labas ng bahay. Ang bakuran. At siguradong na-renovate na. Oh! Ang ganda ng lugar na ito. Talagang nag-enjoy akong tuklasin ito. Iba ang karanasang ito ng pagtuklas. Anong klaseng puno kaya ito? Kahel? Ay wow! Hindi pa ito hinog, berde pa ito. Perde po. Iba ito sa nakasanayan namin. Mas nag-focus kami ngayon sa mismong paggalugad, hindi tulad ng dati na puro kasaysayan. Pero gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento. At sa description, may link din kung paano ninyo masusuportahan ang channel. At dahil dyan, gusto naming magpasalamat ng sobra-sobra sa inyo at makikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamangha-manghang episode. Paalam, mahal namin kayo.